Nagtungo upang itayo ang walang katapusang tahanan ng may lalang ng universo. Hindi lamang ito ang kwento ng pagtatayo ng isang santuwaryo, kundi ang misteryo kung paano pinapabanal ng Diyos ang talento ng tao, binabago ang kakayahan sa isang gawa ng pagsamba. Ang pagkamalikhain ay nagiging isang direktang daan patungo sa kanyang kaluwalhatian. Tinutuklas natin kung paano ang isang tao ay nagawa ng may katapangan na ipatupad ang isang makalangit na disenyo sa gitna ng isang disyertong walang buhay, kasama ang isang bayang bagong nagtaksil sa kanilang Diyos, paggawa ng isang guya na ginto. Anong mga lihim ang nakatago sa puso at kamay ni Bezalel, apo ni Ur, mula sa tribo ni Juda? Naniniwala rin kami na maaaring gamitin ng Diyos ang kanilang mga talento para sa isang mas mataas na layunin. Isulat sa mga komento, ang aking kaloob ay para sa kanyang kaluwalhatian, manatili hanggang sa dulo upang matuklasan ang buong pahayag. Susunod, isang malalim na pag-aaral ng mga kasulatan. Mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang aming susunod na kwento. Ang tawag sa katahimikan ng Sinai, ang hangin sa kampo ng Israel ay masyadong mabigat. Hindi lamang dahil sa matinding init ng disyertong Sinai, kundi dahil sa isang nararamdamang tensyon, isang halo ng takot at inaasahan. Matagal na nang umakyat si Moises sa bundok, napapaligiran ng mga ulap at apoy. Ang katahimikan ng Diyos ay mas mabigat pa kaysa sa anumang salot ng Ehipto. Si Bezalel, anak ni Uri, anak ni Hur, mula sa tribo ni Juda, ay nararamdaman ang bigat na ito sa kanyang mga balikat. Isa siyang lalaking sanay na sa wika ng mga materyales, sa tahimik na usapan ng martilyo at metal, ng chisel at kahoy. Ang kanyang mga kamay, magaspang at malakas, ay nakakaalam ng lihim ng pagpapalupok ng tansong. Pinapalakas ito upang kumuha ng bagong hugis, binabasa ang ugat ng akasya na parang isang banal na teksto. Ngunit sa mga sandaling iyon, tahimik ang kanyang mga gamit tulad ng kanyang kaluluwa. Karaniwan, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw alinsunod sa ritmo ng paglikha, ngunit ngayon ay naririnig niya ang parehong katahimikan ng buong bayan. Pinagmamasdan niya ang kalukuhang sumakop sa kanyang mga tao, ang kawalan ng pag-asa na nagdala sa kanila upang pag-isahin ang kanilang mga yaman upang lumikha ng isang idolo, isang pagsuway sa Diyos na nagpalaya sa kanila sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay. Ang matuwid na galit ni Moises ay umabot nang ipakita niya ang mga tabletas ng batas. Isang tunog na parang pumutok ang mismong tipan, at sumunod dito ang salot, pagsisisi at ang panalangin ni Moises, isang mahinang pagtatangka na makabalik sa biyaya. Ngayon, ang kampo ay nabubuhay sa hangganan ng biyayang iyon. Muling umakyat si Moises at lahat ay naghihintay. Si Bezalel ay gumugol ng kanyang mga araw na pinapangalagaan ang mga gamit na ginagamit niya, nag-aayos ng mga metal na hindi tinutunaw. Madalas niyang iniisip kung anong nangyayari doon sa tuktok ng bundok kung saan nagtatagpo ang mortal at immortal. Anong mga instruksyon ang matatanggap niya upang ayusin ang pagkabasag na dulot ng guya na ginto noong hapon na iyon? Habang may usap-usapan, isang malaking alingaw-ngaw ang dumaan sa kampo. Mabilis itong naging isang sigaw at pagkatapos ay isang agos ng mga tao na tumakbo patungo sa gitna. Nakita ni Moises na si Bezalel ay bumalik. Siya na abala sa paggawa ng pag-polish ay sumama sa karamihan. Ang mukha ni Moises ay iba na. Hindi na ito ang galit na nakita noong nakaraang pagkakataon, ni ang simpleng autoridad na palaging naroroon. Siya ay kumikinang na may liwanag mula sa ibang mundo, isang kislap na napakaliwanag na ang mga tao ay umatras, pinoprotektahan ng kanilang mga mata. Nagdala siya ng bagong mga tabletas ng bato. Ngunit ang kanyang titig ay hindi nakatuon sa mga ito. Naghahanap at tinawag niya si Bezalel na nilapitan siya, humihinga ng malalim. Pagkatapos ay nagsalita si Moises.
Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad ng bundok. Nagsalita siya tungkol sa isang bagong utos, hindi lamang mga batas upang pamahalaan ng kanilang buhay, kundi isang misyon upang magtayo, upang lumikha. Nais ng Diyos na manirahan sa kanilang kalagitnaan. Nais niyang magkaroon ng isang tahanan, isang tabernakulo, isang portable na santuwaryo na magiging puso ng Israel sa kanilang paglalakbay. Inilarawan ni Moises ang disenyo ng mga detalye, ang kaban, ang propitiatory, ang mesa, ang kandelero, ang mga altar, ang mga kurtina, ang mga kasuotan ng mga pari. Habang nagsasalita siya, naramdaman ni Bezalel na may isang bagay na nagising sa loob niya. Ang mga salita ni Moises ay hindi lamang mga paglalarawan. Ito ay mga buhay na plano at mga imahe na nagiging malinaw sa kanyang isipan, isang tatlong dimensyon na kalinawan. Nakikita niya ang kislap ng ginto na pinaplano, nararamdaman ang tekstura ng pinong linen na itinaas, naamoy ang amoy ng kahoy ng akasya, para bang ang disenyo ay nandoon na sa loob niya, naghihintay na mailabas. At pagkatapos, sa gitna ng tahimik na karamihan, binigkas ni Moises ang mga salitang mag-iiwan ng marka sa puso ni Bezalel na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman, gaya ng nakasulat sa aklat ng Exodo, Kabanata 31, Talata 2. Narito, pinili kita Bezalel, anak ni Uri, anak ni Hur, mula sa tribo ni Huda. Ang bulong-bulungan ng mga tao ay naglaho at ang mundo ni Bezalel ay lumiit sa isang tanging punto, ang mata ni Moises na nakatingin sa kanya. Ang tawag ng Diyos sa pangalan ay hindi isang suhestyon, hindi ito isang paanyaya, ito ay isang pagtalaga, isang banal na kautusan na umabot mula sa itaas ng bundok. Nagpatuloy si Moises at ang kanyang mga salita ay parang langis na ibinuhos sa apoy. Sinusunog ang kaluluwa ni Bezalel, pinupuno siya ng Espiritu ng Diyos sa karunungan, kaalaman, agham, at sa lahat ng uri ng sining upang magdisenyo, upang magtrabaho sa ginto, pilak, tanso, mga hiyas, at lahat ng gawa ng kahoy. Matatanggap niya ang Espiritu ng Diyos, karunungan, kaalaman, agham. Ang mga salita ay hindi mabigat, ngunit parang isang balabal. Biglang naunawaan ni Bezalel ang katahimikan ng mga nakaraang linggo. Hindi ito isang katahimikan ng pagkawala, kundi isang paghahanda. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay sa kanya ng isang misyon, kundi ang banal na kakayahan upang tuparin ito. Ang kaalaman na naipon niya sa buong buhay ng paggawa ng sining ay hindi lamang kanya. Isa itong sisidlan na ngayon ay pinupuno ng Diyos ng kanyang sariling malikhaing diwa. Sa sandaling iyon, si Bezalel, ang manguukit, ay naintindihan na ang kanyang mga kamay ay hindi lamang kanya. Ang mga ito ay pag-aari ng isang layunin na mas mataas kaysa sa anumang bagay. Ang tabernakulo ay hindi basta-basta itatayo. Ito ay ipapakita sa pamamagitan ng tawag na umaabot sa katahimikan at sa pag-akyat sa bundok. Sa lugar ng sakit, may kaligayahan. Nagsisimula na niyang makita ang layunin ng kanyang buhay na nagiging totoo. Ngayon, naglalakad sa pagitan ng mga tao. Ang bawat hakbang ay mabigat ng responsibilidad, ng banal na kapasidad, naglalakad sa presensya ng Diyos, handang harapin ang anino ng guya ng ginto. Bago pa man maabot ni Bezalel ang unang piraso ng kahoy ng akasya o painitin ang unang piraso ng ginto, kailangan niyang harapin ang isang anino na mas malaki kaysa sa alinman, hindi lamang sa kampo, kundi pati na rin sa puso ng mang-uukit. Ang anino ng guya ng ginto ay naroon pa. Ang alaala ay sariwa, nakatatak sa alaala ng bayan bilang isang sugat na hindi gumagaling. Isang akto ng paglikha, isang pagsasanay ng sining, ngunit pinagsamantalahan at ipinagkanulo para sa kawalan ng pasensya. Ito ay nagdulot ng pagtataksil, hindi ang kumikinang na pilak, kundi ang matibay at pinagsamang kahoy ng akasya ang pinili bilang pangunahing material para sa mga estruktura ng tabernakulo.
Ang kahoy na ito, nakilala rin sa Hebreo bilang sitim, ay makapal ang mga nuts, baluktot at may magaspang na hitsura na malayo sa kaharian ng mga sedro ng Lebanon o mga oak ng Bashan. Isa itong produkto ng disyerto, matigas mula sa hangin at matibay laban sa pagkabulok at mga insekto. Ang kahoy ng acacia ay halos hindi masisira, isang perpektong katangian upang ipakita ang walang katapusang at hindi nasisira na kalikasan ng banal na realidad. Pinangunahan ni Bezalel ang kanyang mga tauhan upang hanapin ang pinakamahusay na mga puno, yung mga nakayanan, ang matinding kondisyon ng disyerto sa loob ng mga siglo. Pagkatapos, sinimulan ang masalimuot na proseso ng pagputol at pagdadala ng mabibigat na mga trongko sa kampo. Ang trabaho ay matindi at nakakapagod. Isang patuloy na paalala na ang gawain ng Diyos ay madalas na nagsisimula sa isang pagsisikap na mundano at masipag. Habang pinamamahalaan ni Bezalel ang pag-aalaga at pagputol ng kahoy, ang proseso ng paghubog ng kahoy na ito ay naging isang metapora ng trabaho ng Diyos sa kanyang bayan, ang Israel. Ang katulad ng kahoy ng acacia na matibay at matigas, ang bayan ng Israel ay matigas din, pinapalakas ng kanilang kasaysayan ng pagkaalipin at pagkahilig sa paghihimagsik. Ngunit sa pamamagitan ng mga kamay ng banal na artisan na kinakatawan ni Bezalel, ang kahoy na ito ay magiging katawan ng kabanalan. Ipinagkaloob ni Bezalel ang unang at pinakasagradong bahagi ng acacia para sa paggawa ng kaba ng tipan. Ang mga sukat ay tumpak, ibinigay ng Diyos kay Moises. 2 cubit at kalahating haba, 1 cubit at kalahating lapad, at 1 cubit at kalahating taas. Habang pinutol ni Bezalel ang mga tabla, siya ay lubos na nakatutok sa layunin ng bagay na kanyang ginagawa. Ang kahoy na kaban ay hindi magiging isang simpleng lalagyan. Ito ay magiging trono ng hari ng Sansinukob, ang lugar kung saan ang kanyang presensya ay mamamalagi sa pagitan ng mga kerubin na naglalaman ng mga tapyas ng tipan, ang mana mula sa langit, at ang tungkod ni Aaron na namulaklak. Ang pagkakaroon ng dalawang aspeto sa kalikasan nito ay nagbigay intriga kay Bezalel. Ang kahoy ng disyerto ay kumakatawan sa sangkatauhan sa pinakamaayos na estado nito, ngunit nilapisan ng purong ginto sa loob at labas. Ito ay kumakatawan sa banal na kalikasan at kaluwalhatian ng Diyos. Isa itong simbolo ni Kristo, ang kalikasan ng tao ay tinakpan ng katarungan ng Diyos. Hinaplos ni Bezalel ang piraso ng kahoy ng may labis na paggalang. Hindi siya isang karpintero na nagtatayo ng isang kaban, kundi isang pari na naghahanda ng isang altar. Ang kanyang mga galaw ay sinadyang mga hakbang at ang kanyang mga pagputol ay tumpak. Pinapakinis ang ibabaw hanggang sa ito ay maging makinis na parang seda. Hindi para sa kanyang sariling kasiyahan, kundi dahil alam niyang ang ibabaw na ito ay tatakpan ng pinakamalinis na ginto, na tanging sa isang mahusay na inihandang base lamang, maaari itong dumikit ng maayos. Pagkatapos makumpleto ang kaban, itinayo ni Bezalel ang mga landmark ng tabernakulo, ang 48 mga tabla ng acacia na magiging mga pader ng tahanan ng Diyos. Bawat tabla ay magkasing anyo, may mga tinik sa ilalim upang magkasya ng perpekto sa mga base ng solidong pilak. Ang istruktura ng tabernakulo ay kailangang maging matibay upang suportahan ang bigat ng mga takip at kurtina, ngunit kailangan ding portable na maaaring ma-disassemble at maipadala sa buong disyerto. Ang dualidad ng pananatili at peregrinasyon ay ang kakanyahan ng buhay ng Israel sa oras na iyon, at ang kahoy ng acacia ang perpektong material upang ipakita ito. Habang nagtatrabaho, nanalangin si Bezalel kay Diyos, humihiling ng karunungan upang hawakan ang kahoy sa pamamagitan ng banal na pahintulot. Alam niyang sa pamamagitan ng pagsasama ng kahoy ng acacia,
pagsasamahin ng Diyos ang mga puso ng kanyang bayan tulad ng mga hibla ng kahoy na nagsasalaysay ng mga kwento ng mga bagyong kanilang nalampasan at mga pagsubok na darating pa. Sa mga kamay na iyon, ang kahoy ng akasya ay naging isang tahimik at matibay na kalansay kung saan itatayo ang lahat ng nakikitang kaluwalhatian ng tabernakulo. Hindi lamang ito magiging isang pisikal na konstruksyon, kundi isang patotoo ng presensya ng Diyos. Bawat piraso ng tabernakulo ay isang pagpapahayag ng kabanalan at isang malalim na simbolo ng relasyon ng Diyos at kanyang bayan. Ang mga kerubin na inukit sa kaban at sa propitiatory ay kumakatawan sa banal na pagbabantay sa lugar ng pag-aalay. Sa loob ng banal na lugar, ang menorah o kandelabro na ipinag-utos kay Bezalel na gawin, hindi lamang magiging isang pinagkukunan ng liwanag, kundi isang simbolo ng bagong buhay at espiritual na pagbabantay. Ginawa ito mula sa purong ginto na may 7 ilaw, at kumakatawan sa perpeksyon ng ilaw na banal. Sinimulan ni Bezalel ang paggawa ng menorah gamit ang kakayahan na tila sobrenatural. Ang menorah ay hindi lamang magiging functional. Ito ay isang likhang sining na may mga braso na kurbado tulad ng mga usbong na naghahanap ng liwanag. Ang mga bulaklak ng almond na tumutubo mula sa mga sanga ay sumisimbolo ng bagong buhay, tulad ng tungkod ni Aaron na namulaklak sa himala. Ang bawat detalye ng menorah ay isang pagsasanib ng tigas ng metal at kagandahan ng kalikasan, isang pagsasalamin ng kalikasan ni Kristo. Habang ang menorah ay umuusbong, si Bezalel at si Aholiab, ang kanyang mga katulong, ay pinapakinis ang bawat sentimetro ng piraso hanggang sa magningning ito na parang araw. Nang ito ay natapos, dahan-dahang dinala ang menorah papasok sa tabernakulo at inilagay sa timog na bahagi ng banal na lugar. Tinuruan ni Bezalel ang mga Levita kung paano ito ihanda, kung paano punuin ang mga ilaw ng banyagang langis, at kung paano sindihan ang mga ito tuwing umaga at gabi. Ang liwanag ng menorah ay nagbigay liwanag sa banal na lugar na nagre-reflect sa gintong mesa ng tinapay ng proposisyon at sa mga kurtina ng pinong lino na lumikha ng isang kalangitang kapaligiran ng pagsamba. Ang menorah ay hindi lamang isang pisikal na liwanag. Ito ay kumakatawan sa banal na liwanag, ang katotohanan ng Diyos na kumikinang sa isang mundong espiritual na madilim. Si Diyos, ang pinagmumulan ng tunay na liwanag, ay kumakatawan sa menorah na nagre-reflect ng liwanag ng kanyang kaluwalhatian. Ang bawat ilaw na kumikinang ay isang pagpapahayag ng presensya ng Diyos, isang patuloy na paalala ng pangangailangan para sa hindi napuputol na komunyon kay Diyos. Ang mesa ng tinapay ng proposisyon ay nagsasalita tungkol sa komunyon at sa pagbibigay ng Diyos. Ang altar ng insenso ay kumakatawan sa tugon ng tao sa panalangin na umaangat habang inilalagay ang sarili sa paanan ng Diyos. Nakita ni Bezalel ang ugnayan upang magkaroon ng komunyon. Ang mesa na tumatanggap ng liwanag mula sa pahayag ng Diyos. Ang menorah, kapag mayroon ng liwanag at komunyon, ay ang natural na tugon sa panalangin at pagsamba. Ang altar ng insenso ay isang araw-araw na siklo ng biyaya ng Diyos na dumadaloy sa tao at pagsamba ng tao na dumadaloy sa Diyos. Nang ang 3 piraso ay natapos at inilagay sa kanilang mga nararapat na posisyon sa loob ng santuwaryo, kumuha si Bezalel ng isang sandali upang mag-isa sa banal na lugar na may gintong liwanag ng menorah na nagsisilang ng eksena. Ang mesa ay naghihintay ng tinapay, ang altar ay naghihintay ng apoy, at ang mga pari ay gumagalaw sa banal na lugar na ito, ginagawa ang kanilang mga tungkulin. Naunawaan ni Bezalel na hindi siya gumawa ng karaniwang mga gamit, kundi mga kasangkapan ng isang buhay na relasyon, ang mga punto ng ugnayan sa pagitan ng langit at lupa. Ang tinapay ng presensya at ang pataas na panalangin ay ang mga haligi ng buhay ng Israel na itinayo sa apoy at dugo ng altar ng tanso.
Paglabas mula sa intimo at banal na lugar, ang isang tao ay makikita sa panlabas na looban ng tabernakulo. Ito ay isang mas malaking lugar, bukas sa init ng disyerto, na pinangungunahan ng dalawang pangunahing bagay. Ang una at pinakamahalaga na matutuklasan ng isang tao kapag pumasok sa pintuan ng looban ay ang altar ng mga handog na susunugin, na kilala rin bilang altar ng tanso. Ang pagtatayo ng altar na ito ay isa sa pinakamahihirap na pisikal na gawain para kay Bezalel at sa kanyang koponan, at ang layunin nito ay ang pinakamadilim at pinakamahalaga sa lahat, kabaligtaran ng mga gamit sa loob. Ang altar na ito ay hindi ginawa upang maging maganda, kundi para sa lakas at paglaban sa apoy. Ginawa ito ni Bezalel gamit ang kahoy ng akasya, ang kahoy mula sa disyerto na bumuo sa pinakapuso ng lahat, ngunit ang mga sukat nito ay mas malaki kaysa sa anumang gamit sa loob. 5 cubit ang haba, 5 cubit ang lapad, perpektong parisukat, at 3 cubit ang taas. Ang tanso sa mga kasulatan ay madalas na kumakatawan sa paghatol, isang metal na matibay na kayang tiisin ang matinding init, ang metal ng paghatol ng Diyos sa kasalanan. Ang altar ay bakante sa loob at gumawa si Bezalel ng isang bakanting salansan ng tanso na nasa kalahating taas sa loob ng altar upang suportahan ang kahoy at ang handog. Gumawa din siya ng 4 na sungay ng tanso sa bawat kanto na katulad ng sa altar ng insenso, mga punto ng kapangyarihan kung saan ilalapat ang dugo ng handog. Pinagsasama ang handog sa kapangyarihan ng Diyos para sa kapatawaran. Sa wakas, gumawa siya ng lahat ng mga kasangkapang kailangan para sa paglilingkod sa altar. Lahat ng ito ay gawa sa tanso. Mga palyete upang tipunin ang abo, mga pala, mga tabla, mga tinidor upang hawakan ng karne at mga hurno upang dalhin ang mga uling. Lahat ng bagay sa altar na ito ay nagsasalita tungkol sa apoy, dugo at kamatayan, kumakatawan sa daan ng tagasunod. Walang sinuman ang makakapasok sa banal na lugar, lalo na sa pinakamabanal na lugar, nang hindi dumaan muna sa altar na ito. Ito ay ang lugar ng pagpapalit, kung saan ang isang inosenteng hayop ay isinakripisyo kapalit ng makasalanan. Ang dugo nito ay ibinuhos sa apoy ng paghatol ng Diyos. Isa itong graphic na paalala ng kakilakilabot na realidad ng kasalanan at ang halaga nito. Habang nagtatrabaho si Bezalel at ang kanyang koponan sa tanso, pinapalo ang mabibigat na piraso sa estruktura ng kahoy. Iba ang kapaligiran mula sa kanilang pagtrabaho sa ginto. Ang tunog ay mas mabigat, mas malakas. Ang trabaho ay mas mahirap. Hindi sila gumagawa ng puno ng liwanag o trono ng awa. Gumagawa sila ng lugar ng paghatol. Ang trabaho ay mas matindi. Hindi sila gumagawa ng isang puno ng liwanag o isang trono ng awa. Gumagawa sila ng lugar ng paghuhusga. Pinagmumuni-muni ni Bezalel ang pangangailangan ng lugar na iyon. Alam niyang kung walang altar ng tanso, ang lahat ng naroroon sa tabernakulo, ang ginto, ang liwanag, ang insenso, ay magiging hindi maaabot at magpapakita ng kabanalan ng Diyos na isinasalamin ng kanyang kaluwalhatian sa loob. Doon ang kasalanan ng tao upang ang pakikisalamuha ay maging posible. Ang lugar na ito ay ang altar, ang dugo ng isang kordero. Dito, ito ang nagpapahintulot sa pari na pumasok sa banal na lugar. Ang dugo ng kordero, kapag ibinuhos, ay ginagawang ang lugar na pinakabanal ang siyang nagpapanatili ng presensya ng Diyos sa gitna ng isang makasalanang bayan sa pagitan ng altar ng tanso at ang pintuan ng tabernakulo. Ipinaglatag ni Bezalel ang pangalawang bagay sa looban, ang banga ng tanso o ang abakro. Ang bagay na ito ay may natatanging pinagmulan, isang apoy na tuluyang tinupok mula sa mga salamin ng tanso ng mga kababaihan na naglingkod sa pintuan ng tabernakulo.
Ang mga kababaihang ito ay kusang loob na nagbigay ng kanilang mga salamin, mga bagay na may kaugnayan sa kanilang personal na kayabangan upang lumikha ng isang instrumento para sa paglilinis ng mga pari at bumuo ng isang malaking banga ng tubig. Sa paggamit nito, ang mga pari ay naguhugas ng kanilang mga kamay at paa bago pumasok sa tabernakulo o maglingkod sa altar, sapagkat kung hindi nila gagawin ito, mangyayari ang kamatayan. Ang aral ay malinaw. Kahit na pagkatapos ng sakripisyo para sa kasalanan ay maisakatuparan sa altar, ang pag-aawit pa rin ng katuwiran ay nangangailangan ng pang-araw-araw na paglilinis mula sa kontaminasyon ng mundo. Ang pagpapabanal upang makapaglingkod sa isang banal na Diyos. Ang perpektong progreso na iniutos ng Diyos ay nagsimula sa pintuan ng tabernakulo, nagpapahayag at nag-aalay ng sakripisyo sa altar ng tanso para sa pagpapatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo. Kasunod nito ay ang banga ng tanso para sa paglilinis ng pang-araw-araw na kontaminasyon. Tanging pagkatapos nito ay maaari na pumasok sa banal na lugar upang magkaisa, magliwanag at magdasal. Ito ang buong landas ng kaligtasan at paglilingkod na inilarawan sa pagkakaayos ng mga gamit na itinayo ni Bezalel. Ang altar ng tanso ay magiging marka sa ilalim ng bukas na langit, isang matigas na monumento, ngunit hindi maiiwasan para sa katarungan ng Diyos. Ang apoy nito ay patuloy na naglalagablab araw at gabi, isang walang katapusang saksi na ang kasalanan ay kailangang hatulan, ngunit pati na rin na si Diyos sa kanyang biyaya ay naglaan ng isang kapalit. At si Bezalel, ang taong puno ng Espiritu ng Diyos, ay naunawaan na ang pinakadakilang gawa ng Diyos ay hindi nagsisimula sa kaluwalhatian, kundi sa biyaya na matatagpuan sa paanan ng isang altar na puno ng dugo na nagpapalubos ng kabanalan at nagdadala ng bayan sa isang bagong yugto ng pagtatayo ng tahanan ng Diyos. Ang susunod na hakbang ng gawain ni Bezalel ay ang paggawa ng mga kasuotan para sa mga maglilingkod sa tahanan. Ang mataas na pari at ang kanyang mga anak ay hindi lamang nagsusuot ng mga karaniwang damit, kundi mga sagradong kasuotan na idinisenyo mismo ng Diyos na sumasagisag sa koneksyon sa pagitan ng langit at lupa. Ang paggawa ng mga kasuotang ito ay malaki ang bahagi ni Aulia at mga mananahi, ngunit si Bezalel bilang pangunahing arkitekto ay nag-supervise sa bawat detalye, sinisiguro na ang lahat ay magkatugma. Ang kasuotan ng mataas na pari ay isang hanay ng 8 piraso na bumubuo ng isang obra maestra ng simbolismo at kagandahan. Ang pinakapanlabas at magarang piraso ay ang dibdib ng pari na hinabi mula sa parehong mahahalagang materyales ng magandang ginto, purong asul at karmesim sa isang pinong tela. Si Bezalel bilang guro ng buong gawaing ito ay gumamit ng mga pamamaraan upang makagawa ng manipis na mga piraso ng ginto. Pagkatapos ay pinuputol ito sa mga sinulid at hinahabi sa tela na gumagawa ng buong piraso ng kumikinang. Ang kasuotan ng mataas na pari ay may 2 balikat, bawat isa ay may mga batong onyx na nakalagay sa ginto kung saan nakaukit ang mga pangalan ng mga tribo ng Israel, 6 sa bawat bato. Kapag isinusuong ng mataas na pari ang dibdib, siya ay nagdadala ng mga tribo sa kanyang mga balikat. Ipinapakita ito sa harap ng Diyos ng may lakas at pananagutan. Ang dibdib ng mataas na pari, ang pinakakomplikadong piraso, ay isang parisukat na tela na nakabaluktot upang maging isang bag, hinabi mula sa parehong materyales ng dibdib. Ipinaglagay ni Bezalel ang 4 na hilera ng 3 mga mahalagang bato sa bawat isa, kabuuang 12 iba't ibang mga bato, cornalina, topasyo, esmeralda, ruby, safira at diamante. Bawat isa ay kumakatawan sa isang tribo. Ang pangalan ng bawat tribo ay nakaukit sa kaukulang bato.
Sa loob ng dibdib, inilagay ni Bezalel ang mga misteryosong bagay na tinatawag na Urim at Tumim kung saan ipapaabot ng Diyos ang kanyang kalooban. Habang pinamamahalaan ang paggawa ng pirasong ito, alam ni Bezalel na ang mga batong ito ay higit pa sa mga simbolo. Ito ay isang paraan upang kumonekta ang bayan sa plano ng Diyos. Ang mga kasuotan ng pari ay hindi lamang dekoratibo. Mayroon silang malalim na kahulugan na sumasagisag sa papel ng mataas na pari bilang tagapamagitan sa Diyos. Bawat piraso ay isang obra maestra sa sarili nitong paraan, ngunit ngayon dumating na ang pinakakumpletong bahagi. Ang set na ito ay ang pagkakataon na makita kung paano ang lahat ng mga piraso na itinayo ng may makalangit na eksaktong detalye ay magkasya upang bumuo ng kabuuan na itinakda ng Diyos kay Moises. Ang unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon pagkatapos ng pag-alis mula sa Ehipto ay ang araw upang itayo ang tabernakulo. Ang hangin ng panahon ay sariwa at maliwanag sa ilalim ng pamumuno ni Moises. Nagsimula ang trabaho sa mga sisidlan ng pilak, 100 mga sisidlan ng pilak na pinaamo mula sa pag-aalis na binayaran ng bawat Israelita na bumuo sa pundasyon ng santuwaryo. Ang bawat sisidlan ay kumakatawan sa isang tao na iniligtas. Pinanood ni Bezalel kung paano inilalagay ang mga sisidlan sa buhangin ng disyerto na lumilikha ng isang perpektong perimeter. Ang pundasyon ng santuwaryo ay literal na itinayo sa pamamagitan ng pagtubos ng kanyang bayan. Pagkatapos, nagsimula ang trabaho ng pagtayo ng mga pader. Dinala ng mga Levita ang 48 mga tabla ng kahoy ng akasya na pinahiran ng ginto. Pinangunahan ni Bezalel ang mga koponan, habang ang mga tinik ng bawat tabla ay ipinasok sa mga sisidlan ng pilak. Ang tunog ng kahoy at metal na nagkakabit ay kasiya siya at eksakto. Walang kailangang pilitin. Ang bawat piraso na itinayo ayon sa makalangit na pamantayan ay akma ng perpekto. Pagkatapos, ipinapasok nila ang mga bar ng acacia na dumadaan sa mga singsing sa mga tabla, pinagsasama ang mga pader at binibigyan ito ng tigas na estruktural. Sa loob ng maikling panahon, ang gintong kalansay ng tabernakulo ay tumayo sa ilalim ng araw. Ang susunod na hakbang ay ang maglagay ng mga takip na may malaking pagsisikap at koordinasyon. Itinaas nila ang mga mabibigat na kurtina ng pinong lino na may mga kerubin na hinabi at inilatag ang mga ito sa estruktura. Ang mga brooche ng ginto ay nagtaglay ng mga seksyon na bumuo ng isang kalangitang bubong sa loob. Pagkatapos, layer by layer, nagdagdag sila ng takip na gawa sa mga balahibo ng kambing, mga balat ng tupa na tinina ng pula, at ang panlabas na takip ng matibay na balat. Ang kaluwalhatian sa loob na nagtatago ng estruktura ay nagbigay sa tabernakulo ng hitsura ng isang simpleng tolda sa labas. Ang pinakamatinding sandali ay ang paglalagay ng tabing. Agad na nagbago ang atmosfera sa loob ng estruktura. Ang lugar ay naging banal. Pagkatapos, dinala nila ang mga gamit, isa-isa ayon sa pagkakasunod-sunod na itinakda ni Moises. Bilang ang pangunahing pari sa konsagrasyong ito, siya ang nag-supervise sa lahat. Una, ang kaban ng tipan ay maingat na inilagay sa loob ng pinakabanal na lugar, sa ilalim ng tabing na may mga kerubin na hinabi sa bubong. Pinigil ni Bezalel ang kanyang hininga. Ang trono ng Diyos sa lupa ay naroroon na. Pagkatapos, sa banal na lugar, inilagay nila ang mesa ng tinapay ng proposisyon sa hilagang bahagi at ang kandelabro ng 7 sanga sa timog. Ipinaglatag nila ang 12 tinapay sa mesa at pinaandaran ang 7 ilaw ng kandelabro na nagbibigay liwanag sa lugar at lumilikha ng isang pakiramdam ng inaasahang pagkakaisa. Inilagay nila ang altar ng insenso sa harap ng tabing. Sa wakas, sa looban ng labas, inilagay nila ang malaking altar ng tanso at ang banga ng tanso.
Lahat ay nasa lugar. Bawat piraso mula sa base ng pilak hanggang sa huling ilaw ng ginto ay eksaktong naroroon kung saan iniutos ng Diyos. Umurong si Bezalel at pinanood. Ang nakita niya ay higit pa sa isang gawa ng sining. Nakita niyang isang sinfonya kung saan ang bawat piraso ay tumutugtog ng sarili nitong tono, ngunit magkasama nilang nilikha ang isang harmonya ng pagtubos. Ito ay isang nararamdamang teolohiya, ang landas ng makasalanan patungo sa Diyos sa pamamagitan ng pintuan, ang banga ng paglilinis sa liwanag ng pakikisalamuha, at sa wakas ay ipinapakita ng mataas na pari sa pamamagitan ng mismong presensya ng Diyos. Lahat ng kaalaman, karunungan at pagkaunawa na ibinigay sa kanya ng Diyos ay nakikita sa perpektong estruktura na yon. Walang isang detalye na labis. Ang bawat kulay, bawat material, bawat sukat ay kumanta ng parehong awit ng kabanalan, katarungan at awa ng Diyos. Ito ang pinakakasiyahang sandali sa profesional na buhay ni Bezalel, ngunit wala siyang nararamdamang yabang. Naramdaman niya ang isang malalim na pasasalamat. Ginamit ng kanyang mga kamay ang mga kasangkapan, ngunit ang pananaw, ang disenyo at ang kapangyarihang isagawa ito ay nagmula sa itaas. Siya ay naging isang katuwang sa isang banal na gawain. Ang sinfoniya ay naisulat na, ang mga instrumento ay naitugma sa kanilang lugar. Ngayon tanging ang banal na direktor na lamang ang mag-oorganisa sa kanila. Nang bumaba ang ulap ng kaluwalhatian, natapos na ang trabaho. Bawat kurtina ay nakabitin, bawat gamit ay pinakinis, bawat altar ay isinakripisyo. Ang tabernakulo ay nanatili sa gitna ng kampo. Isang maluwalhating saksi ng pagsunod at ng sining na pinagmulan ng inspirasyon. Sinuri ni Moises ang buong gawa, inihambing ang bawat detalye sa pamantayan na ipinakita ng Diyos sa bundok. Sa pagtatapos ng kanyang inspeksyon, kumikislap ang kanyang mukha sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Napuno siya ng pagpapala at nakita kung paano ang lahat ay ayon sa ipinag-utos ng Diyos, kaya't binasbasan niya ang bayan. Ang aklat ng Exodo ay isang babala na ang gawa ni Bezalel, Aholiab at lahat ng mga artisan ay tinanggap ng Diyos. Nakaramdam si Bezalel ng malaking bigat na naaalis mula sa kanyang mga balikat. Ang responsibilidad ay tila napakalaki, ngunit ngayon ang kapayapaan ay pumuno sa kanyang puso. Nakumpleto niya ang pangitain. Pagkatapos, si Aaron at ang kanyang mga anak ay hinugasan, pinahiran at isinusuot ang mga sagradong kasuotan na nilikha ng mga kamay ng mga artisan. Nag-alay sila ng mga sakripisyo ng konsagrasyon sa altar ng tanso. At ang dugo ay inilapat sa kanilang mga katawan, pinapabanal ang parehong lugar at mga tao. Lahat ay handa na. Kumpleto na ang santuwaryo. Itinatag na ang pagkapari. Ang bayan ng Israel ay tumingin mula sa malayo, may mga pusong puno ng kaligayahan at kaba. Nagtayo sila ng isang tahanan para sa Diyos, ngunit darating ang sandali na tatanggapin niya ang tahanang itinayo ng mga kamay ng isang bayan na sa katapatan ay nagtrabaho ng buong puso. Ang tolda na may lahat ng kakayahan nito, lahat ng karunungan na ibinigay ng Diyos, lahat ng kabutihang loob ng bayan, lahat ng ito ay nagtatapos sa sandaling ito. Iaabot ang presensya ng Diyos. Pagkatapos, lumitaw ang ulap, ang parehong ulap na bumalot sa bundok ng Sinai na may matinding ang nakikitang pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang ulap ay bumalot sa tolda ng pagtitipon at sa loob ng tabernakulo na dati ay pinapaliwanagan ng kandelabro. Ngayon ay napuno ng isang supernatural na liwanag, isang kaluwalhatian na kasing tindi, kasing linis, at kasing bangis na banal, sapagkat ang ulap ay naroroon at ang kaluwalhatian ni Jehova ay pumuno dito. Hindi man si Moises, ang taong nakipag-usap sa Diyos ng harapan, ay makapasok. Kumpleto na ang konsagrasyon. Ang Diyos ay tumanggap ng kanyang tahanan.
Isang sigaw ng pagkabigla at pagsamba ang umakyat mula sa kongregasyon. Ang bayan ay lumuhod, ang mga mukha ay nakaluhod sa lupa, at ang mga luha ay dumaloy sa mga pisngi ni Bezalel. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang pinakamalalim na katotohanan ng kanyang tawag. Hindi lamang siya nagtatayo ng isang santuwaryo, siya ay nagtatayo ng isang tanawin. Ang buong sining, ang ginto, pilak at lino ay hindi lamang mga monumento na ginawa ng kakayahang pantao, kundi isang espasyo kung saan maaaring makatagpo ang kanyang bayan sa Diyos. Sa pinakapayak na kahulugan, ang misyon ay natupad. Ang mga kamay ni Bezalel na minsan ay nababalot ng alikabok ay babalik na ngayon sa karaniwang lupa, ngunit ang kanyang espiritu ay hindi na mawawala. Natutunan niya ang pinakamalalim na lihim ng paglikha. Ang bawat talento, bawat kakayahan, bawat likhaing pantao ay isang eko ng likha ng Diyos. At ang pinakamataas na layunin ng talentong iyon ay hindi gumawa ng mga monumento ng kakayahan ng tao, kundi lumikha ng mga banal na espasyo, mga santuwaryo ng pagsunod na nabubuhay sa kaluwalhatian ng Diyos, na ipinalalawak ng tahimik sa mga darating na taon. Habang pinagmamasdan ang ulap na gumagalaw, alam ni Bezalel na ang kanyang pinakamalaking gawa ay hindi nakikita. Ang kanyang tunay na pamana ay ang koneksyon sa Diyos. Hindi kinakailangan ng mga perpektong kamay, kundi isang pusong handang maglingkod at isang espiritu na nakikinig upang itayo ang kanyang tahanan sa gitna natin. Kung ang kwentong ito ay nakapag-ugnay sa iyong puso, magkomento sa ibaba at ibahagi ang iyong pananampalataya ng tahimik. Mag-subscribe. Pakiusap, i-like ang video, hindi dahil nagustuhan mo, kundi upang patunayan sa makina na hindi ka isang robot. Magkomento ng kahit ano dito sa ibaba para lang mag-generate ng engagement at sabihin sa sistema na may buhay pa ng tao sa kabilang side ng screen. Maraming salamat sa inyong pag-iral at isang malaking yakap.